Welcome to the Nicholas Podcast. What is up, you guys, and welcome back to the Needle House Tattoo Podcast. Yun. So, kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Ako medyo matagal-tagal din ako hindi naka-upload ng bagong video. I think 3 weeks na since yung last upload natin, but medyo nawalan din kasi ako ng time, no? Kasi ang dami kong ginagawa ngayon sa trabaho, and medyo ang pangit nung naging for lack of a better term, no? Medyo pangit yung naging result nung ibang videos natin. Ang konti na ng views, medyo hindi na rin maganda yung mga nare-receive kong comments, no? Siguro salanan ko din, no? Medyo siguro hindi na maganda yung mga content na ilalabas ko or nagagawa ko. But still, I'm gonna try to upload videos pa din dito sa channel natin at sa Spotify. Pero gagawin ko na siyang style podcast na talaga, no? Baka ganun na lang din yung gawin kong format ng mga videos natin, as well as dito sa YouTube. Ayun, anyways, kung bago ka sa channel natin or sa podcast natin, please do follow sa Spotify or subscribe dito sa YouTube channel natin, and click the bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video. Okay, ayun. Eto, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Bago pala ako magsimula, no? Bago ako magsimula sa pag-uusapan natin, just wanna congratulate etong channel natin, no? We are now at 17,000 subscribers. So maraming salamat mga kasabwat. Alam ko hindi na ako ganun ka-consistent maglabas ng video. Ang promise ko nun nung January, nung bumalik ako, no? Even before January na magiging consistent na ako. Ganun pa rin naman, ang dami ko pa din sanang naka-line up ng mga videos, but of course, kasi sayang yung effort, no, kung i-upload ko siya tapos ganun yung mga ganun lang ka-konti yung views, ganun lang ka medyo hindi na maganda yung mga comments, no. Sayang. Nangihinayang na lang din ako dito sa channel, pero I'll still continue. I'll upload at least once or twice a month pag may time, no. Pero yun, punta na tayo sa topic natin today, no. Eto, kaya ako to ginawa ng video kasi someone reached out to me kasi isang tattoo artist daw, no. Hindi ko na sila papangalanan. Isang tattoo artist ang nag-message sa kanya dahil ginamit niya yung design ni tattoo artist na nakuha niya sa I believe sa Instagram yata niya nakuha to, no. At ginawa niya, pinatattoo niya, no. So nag-reach out sa kanya yung tattoo artist, and sabi is mali daw yung ginawa niya, sinisingil siya, kung hindi daw siya magbabayad or whatever, parang ipopost yata siya sa social media, or worse, didemanda daw siya. Yan. So pag-usapan natin to. Pwede nga ba itong mangyari, or is it possible na mademanda ka or singilin ka ng tattoo artist because of dun sa design? Okay. Ito medyo masakit to para sa aming mga tattoo artist, no. As an artist in general, no. Kasi once na pinost natin to sa social media yung mga designs na ginagawa natin, no. Kaya I always advise yung mga kilala kong artist to be very careful kapag ina-upload nila sa social media yung mga designs nila, no. Masyado kasi sobrang talamak dito sa Pilipinas yung pangongopya ng design. Hindi ko masabi sa ibang bansa, pero by experience kasi dito sa Pilipinas. Ako personally, I had a lot of my designs na nakopya ng ibang tao,
ng ibang artist, pero pinost ko yun eh. And nung pinost ko yun, aware naman ako na baka may kumopya, and that's fine with me, no? So if you are an artist and it's fine for you na makopya yung design mo, well, go ahead, no? Pero if it's talagang ayaw mo, might as well huwag mo na i-post sa social media, or kung ipopost mo, lagyan mo ng watermark or para hindi nila ma-print out talaga, as in makopya ng sobrang kopya yung design. Lagyan mo ng angulo na hindi siya mababakat kapag pinrint out siya. Yun yung mga advice ko. For the person naman na nag-reach out sa akin, hindi ka naman niya madedemanda. Actually, kapag pinost ka niya sa social media, siya pa yung pwede mong mademanda. Kasi, medyo, I'm not very familiar with the, parang yung sa copyright or plagiarism dito sa atin, sa Pilipinas. But, alam ko kasi, once na in-upload mo to sa social media, you're giving the public the rights for that specific photo or art or design na in-upload mo. Kasi medyo hindi ganun kalinaw or katibay yung law natin para dito. Again, I'm not very sure, no? Hindi ko don't quote me on this, pero yun kasi yung alam ko, yun yung natutunan ko sa pagtanong-tanong, no? If there are anyone watching this na aware dito or has a knowledge about this, comment kayo sa baba, no? Sa comment section. You let us know kung ano ba talaga yung pwede namin gawin as an artist, ano ba yung pwedeng gawin ni customer, diba? Kapag nakapagpakopya siya ng design, or if for example hindi naman niya alam, yung tattoo artist na nagtattoo sa kanya, ipinresenta yung design and gawa pala ito ng ibang tao. Yan. Kasi medyo malabo talaga mangyari na tayo bilang artist, mahabol pa natin yung mga gumagawa nito. Even international artists, no, kapag nag-upload sila or pinost nila yung photo, may gumaya ng iba, ang nagiging labas na lang nito is pagalingan na lang talaga eh. Palinisan na lang ng gawa. At dun sa sitwasyon nung artist, minimalist lang kasi yung kinopya nung customer, no, na nag-reach out sa akin. Tapos medyo parang for lack of a better term, medyo basic lang naman yung design, no, na bulaklak lang siya na madali lang talaga gawin, no. Doon naman sa artist na gumawa nun, na ginawa niya dun sa customer, is feeling ko sa simple lang nung design, dapat gumawa na lang siya ng sarili niya or binago niya kahit papaano. Kasi ako bilang tattoo artist, no, kapag may mga customer ako na talagang may specific design na gusto, may dinadala, ganun, what I do is iniiba ko kahit papaano. Kasi bilang respeto na lang din sa kapwa artist, no, hindi ko siya ginagaya ng gusto. As in, talagang binabago ko siya na hindi mo masasabi na kinopya ko siya, but was inspired by that specific design. Ganun yung ginagawa ko, no? So if for example ikaw tattoo artist ka, may dumating sa'yo na ganun, siguro if you're aware na yung design na yun is gawa ng ibang tao, kinopya, nakokopyahin mo lang, tapos sa Pilipinas lang din yung artist, you can contact the artist, diba? Or you can use the design to make or to create a different design na magiging inspired lang doon sa idea ni customer. Kasi most of the customer, they don't have any idea kung ano talaga yung specific, hindi ko nila lahat, no, but most of the customers magdadala lang yan ng design, papakopya sa'yo. But as an artist, kaya nga tayo artist, diba? Dapat hindi natin to kinokopya. Dapat kahit papano lagyan natin ng sarili nating touch, flavor
yung design. Kasi kapag ginaya lang natin yun, parang nawawala yung sense na tinatawag natin yung sarili nating artist. Meron ako napanood dati yung video, no, si Thanos. Sabi niya, kung gumagaya ka lang ng mga ganito, ganyan, hindi mo pa pwedeng tawaging artist yung sarili mo. Oo, masakit yung sinabi niya. Hindi maganda yung or pangit yung pagkaka-deliver niya, pero in a way totoo siya, no? Kung gagayahin lang natin yung mga design, unless you're a portrait artist, no, na ang gagayahin mo is yung tao mismo, it doesn't apply there, no? Kasi ibang artistry naman yun, no? Kasi iba, as in iba. I wouldn't say na na parang pangongopya or whatever, pero ibang klase naman yun. But when it comes to sa tattoo, kasi very broad din kasi yung mga designs or yung mga style ng tattoo artist. Kaya kapag ginaya natin, lalo na sa mga simpleng designs lang, huwag na natin gayahin. Gumawa na lang tayo ng sarili natin or baguhin natin. Kasi nagkakaroon talaga ng conflict kapag gano'n. Lalo pag nakita nung original artist, tapos ginaya mo lang. And plus, ikaw din, as an artist na nanggaya, pwede rin masira yung pangalan mo. Pwede rin parang matandaan ka ng mga tao as the artist na nanggagaya, di ba? Kasi hindi talaga siya maiiwasan eh. Lalo na ngayon, sobrang parang sa age ngayon, the social media, the cancel culture, no? Baka makancel ka pa, diba? Ayun, yun lang naman yung naisip ko kasi about sa pagkokopya ng design. Ayun, mabalik tayo dun sa nag-reach out sa akin. Huwag ka naman, siguro, ako base sa level of understanding ko, hindi ka naman niya mahahabol about siya, hindi ka niya masisingil, hindi ka niya pwedeng singilin about it. Siguro si artist pwede niyang kausapin yung kapwa artist niya, pero wag na si customer. Bilang artist dapat matalino rin tayo eh. Alam ko hindi ka magiging artist kung hindi ka matalino. Naniniwala ko na lahat ng artist matalino, and you don't need to contact the customer, the client, para habulin siya, pagbayaran siya. Be smart, kontakin mo yung gumaya talaga, 'di ba? Kasi bilang kapwa artist, kausapin mo siya, artist to artist. Kung gusto mo siyang singilin talaga, siya yung singilin mo, or kung gusto mong pagkaperahan, siya yung singilin mo, wag si customer. Kasi the client doesn't know yung mga ganyan, yung mga ethics bilang artist, 'di ba? Yung mga paggaya-gaya ng design. Basta si customer, ang alam niyan, ang gusto niyan, magpatato. May nagustuhang design, ipapatato niya yan. Whether it's a copy design, it's a Google design, 'di ba? Kung nagustuhan niya, ipapatato niya yan. Hindi sila ganun ka knowledgeable about sa pagkokopya ng design, 'di ba? About sa ethics of being an artist. Kasi hindi lang naman doktor, hindi lang abogado, police o whatever ang may ethics. Bilang artist dapat may ethics din tayo, no? Ikaw naman na nagtattoo dun sa customer, hindi ko rin alam, sobrang simple lang ng design, bakit ginaya mo pa ng sobra? Bakit wala ka man lang binago, 'di ba? To think na you call yourself an artist tapos ganun ka simpleng design, as in minimalist lang siya, line works lang siya na mga bulaklak, tapos ginaya mo pa, Diyos ko. wala akong masabi sa'yo. Pero nakita ko kasi yung post or yung message ng artist, no? Siguro kung napapanood mo to, alam mo na kung sino ka. Pinakita sa akin yung message ng artist, pinakita yung design,
tapos yung nagawang tattoo, talagang kinopya lang talaga, diba? Kasi if that simple design kinokopya mo lang, what about or what more dun sa mas malalaking design, mas mahirap na design, diba? Baka halos lahat ng gawa mo kinokopya mo lang kung ganun talaga. Wala, pag tagal-tagal magiging ikaw na yung artist na kumokopya lang. At ang pangit tignan, ang pangit pakinggan. Tapos tatawagin mong artist yung sarili mo. Diba? Yan, dyan nasisira tayong mga Pilipino eh. Kasi, kung napanood nyo, gumawa ako dati ng video about dun sa dutdutan, yung nanalo. Tapos, may nag-post na yung design na, yung nag-champion dun sa dutdutan, yung design is copied lang din from a different artist abroad, diba, sa ibang bansa. Pinost niya hanggang nakarating dun sa artist. Nakakahiya bilang Pilipino, nakakahiya bilang tattoo artist. Nakakahiya din yung dutdutan na ipinanalo nila yun. Parang diba, I know the judges hindi nila alam kung kinopya lang ba yun or what, pero siguro sa susunod na dutdutan isama na nila na requirement dun sa competition na ipakita yung design na pinaggayahan, pinagkopyahan, kung drawing ba nila yun, kung gawa nila yun, kung digital art nila yun, or pinagtagpi-tagping picture yun. Pakita nila na sila yung gumawa para maiwasan natin yung ganyan, kasi nakakahiya na parang second hand embarrassment para sa kanila. And that's also one reason bakit hindi ako nagsasasali sa ganyan eh. Hindi ko sinasabi na walang kwenta sumali sa tattoo competition. What I'm saying is, for me, as an artist in general, no, hindi bilang tattoo artist lang, bilang artist in general, parang for me, I don't need anyone to judge my art. Kaya hindi ako sumasali sa ganun. Again, nothing bad about joining tattoo competitions. Actually, malaking tulong nga yan para sa mga baguhang tattoo artist. Pero it's not for me, no? Lalo na kung may mga ganyan. Parang nakailang gawa na ako ng videos about sa mga issues dyan sa mga tattoo competition. Kasi sipin mo, ganong kalaking tattoo competition, may butas pa. What more dun sa malilit na mga tattoo competition, di ba? At ang daming naglabasang tattoo competition. Ewan ko, natatawa na ako sa mga ganun. Wala. Ako, para sa akin lang. Pero again, walang masama na sumali sa ganun. Yun, mabalik tayo dun sa usapan natin na pagkokopya ng design. Siguro, kung nanonood dito yung tattoo artist na humabol dun sa client, huwag yung client yung habulin mo. Para naman dun sa tattoo artist na gumawa, please lang, huwag ka nang mangopya, no? Gumawa ka ng sarili mong design. At para dun sa customer, huwag kang matakot. Kung i-post ka niya sa social media, siguro ikaw pa yung may karapatan na magdemanda sa kanya. Pero wag kang kabahan sa kanya, no? Mali yung ginagawa niya. Yan. And para naman sa lahat ng tattoo artist, masanay tayong gumagawa ng design on the spot, gumagawa ng design prior to the appointment. Masanay tayo na tayo mismo yung gumagawa ng mga designs na itatattoo natin. Kaya ako, kapag nagbibigay ako ng mga tips para sa mga beginners, yung portfolio, hindi lang dapat puro yung gawa nyong tattoo. Dapat may portfolio din kayo ng mga drawing nyo, ng mga flash art nyo, diba? Para hindi lahat galing sa Google, hindi lahat kopya. At para yung artistry mo din is mas mahasa pa. At mas magaling kang artist in general, hindi lang bilang tattoo artist. Ayun, yun lang.
This might sound na nagrarant ako or whatever, pero hindi. I just wanna let everyone know na hindi talaga maganda yung pangongopya ng design. Okay, yun lang. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel natin, subscribe ka na at click mo yung bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video. At kung hindi ka pa nakafollow sa podcast natin sa Spotify, follow nyo na ako doon para masundan nyo ako. Again, I'll upload or I'll start doing this type of videos na this format somehow like podcast na talaga. I'll try to upgrade my mic, no, yung mga gamit ko para mas magandang pakinggan sa Spotify. Okay, yun lang. Peace out. Welcome to the Little House Podcast.